Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkatagos ng grupo nila Lino at Kulas sa San Narciso, ay naabutan nilang gising pa ang lahat. Naroon nakaabang sa labas ng bahay sina Mang Roland, Aling Sally, Rosalia at Lolo Ino. Ma, pa, ito nga pala sila Kulas at ang kaibigan niya si Mancio. Magandang gabi po. Bati pa ng dalawa. Magandang gabi naman sa inyo. Nagsalita naman si Aling Sally. Lino anak, aalis na ba kayo ngayon agad? Hindi pa po ma. Ting, dalhin mo muna si Kulas at Mancio sa kwarto mo para makatulog muna kayo. Matutulog din muna ako. 3:00 tayo gigising. Tapos kakain muna tayo bago umalis. Sige Kuya Lino. Kulas, doon na muna kayo sa kwarto ni Tingting ha para makapagpahinga rin kayo. Oo Lino, salamat. Sagot naman ni Kulas, tapos sumunod na kay Tingting, papakyat sa ikalawang palapag. Sige po ma, magpapahinga na rin muna ako para handa sa pupuntahan. Sige anak, magsasaing na rin ako para mamayang madaling araw ay may kanin na kaagad pagkagising nyo. Umakyat na nga si Lino sa itaas at sinabayan na rin siya ni Rosalia. Habang nakahiga sila ay nagsalita si Lino. Mahal, pasensya ka na ha. Hindi kita masamahan sa pagpunta sa Maynila. Ano ka ba mahal? Sinabi ko na kanina di ba na ayos lang. Naiintindihan ko naman. Mahalaga ang lakad mong ito. Kung hindi ko nga lang kailangan umuwi ng Maynila, ay sasamahan din talaga kita. Mahal, mag-iingat kayo sa lakad nyo sa kabilang mundo ha. Excited na ako makita ang anak mo. Anong itatawag niya sa akin? Ikaw bahala. Kung anong gusto mong ipatawag sa'yo. Gusto ko mami, kasi malamig sa tenga pakinggan. Di sige, iyon. Mahal. Sa tingin ko, kailangan kong sabihin ito sa iyo. Alam kong magkakasama kayo doon ni Mariposa. Kung sakaling makaramdam ka muli na kailangan mong marelax ang sarili mo at willing naman siya, di sige, gawin nyo. Okay lang sa akin. Basta wag mo lang bubuntisin ha. May anak na kayo. Kaya wag nyo nang dalawahin. Nahihirapan na nga tayong mag-isip kung saan natin itatago ang anak mo para maging ligtas. Di mas lalo pang magiging mahirap kung magiging dalawa yun. Nagulat naman si Lino sa narinig. Ha? Sigurado ka dyan? Oo naman. Ano ba tingin mo sa akin? Makitid ang utak. Wala namang problema sa akin mag-share. Basta sigurado lang ako na ako lang ang mahal mo. Abay oo naman Rosalia. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Yung mga nangyari noong nakaraan ay kinakailangan yun o hinihingi ng pagkakataon. Oo mahal ko, alam ko naman yun. Kaya wag mo akong alalahanin. Naiintindihan ko naman na may pangangailangan ka rin. At kung sakaling willing naman si Mariposa na tugunan iyon, di sige, pagbigyan nyo ang isa't isa. Pero bago iyon, ay ako muna ha, okay? Mahabang paliwanag pa ni Rosalia at sinimulan na ang bagay na nais niyang gawin. Makalipas ang ilang minutong pagpapakapagod ay sabay na silang natulog. Sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Nag-alarm na ang cellphone ni Rosalia. Siya kasi ang inutusan ni Lino na mag-set ng alarm para siguradong magising siya ng 3:00 ng madaling araw. Mahal, hindi na ako babangon ha. Sobrang antok pa kasi talaga ako Ingat na lang kayo sa lakad nyo. Uwi ka pa ni Rosalia.
Hinalikan naman siya ni Lino sabay lumabas na ng kwarto, dala ang backpack na nakaimpake ng damit. Pagkarating ni Lino sa kusina ay naabutan niya ang inang si Aling Sally na abala sa pagluluto. Pritong bangus, longganisa at itlog ang inihanda ng ginang. May mga Tupperware na rin sa lamesa na may lamang kanin na pinalamig. Ma, para saan yan? Eh di baon nyo? Oh, sige na anak, magkape ka na. Bagong lagay lang ng mainit na tubig yung termos. Wika pa ni Aling Sally, sabay lapag ng mga tasa sa lamesa. Naroon na rin naman ang garapon na may kape, creamer at asukal. Ilang saglit pa ay nakita nilang pababa na rin ang hagdan sina Tingting, Kulas at Mansyo. Wow, ang bango naman yan, wika pa ni Mansyo. Oh, mabuti at nagising na kayo. Aakyat na sana ako para katukin kayo kung hindi pa kayo nakababa agad. Wika pa ni Lino. Umupo na sa pagkainan ng tatlo. Tapos inabutan na rin sila ni Lino ng mga tasa para sila na ang magtimpla ng kanilang kape. Matapos makakain ay kanya-kanya na silang dala ng bag kung saan naroon ang iilang damit at pagkain. Sabi ni Lino, saglit lang, magpapaalam lang ako kay Rosalia. Tapos umakyat na siya sa kwarto nila sa itaas. Mahal, aalis na kami. Mag-iingat ka sa biyahe mo papuntang Maynila ah. Wika pa ni Lino sabay halik sa noo ni Rosalia. Ikaw din mahal, mag-iingat ka sa lakad nyo. Oo naman, sige, aalis na kami. Wika pa ni Lino at muli nang bumaba. Pagkarating sa baba ay nagsalita na si Lino. Clea, Lunica, nasaan na kayo? Ilang saglit pa ay biglang lumitaw ng magkakasabay sina Clea, Lunica at Tiara. Lunica, bumalik ka na sa hardin para hindi pagdudahan ang pagkawala mo. Kapag nakausap mong muli si Kitaro, sabihin mong naroon kami sa Sapiro. Kung kakayanin niya ay sumunod siya roon. Mas mabuti na iyong papalayo sa Avalon ang paghahanap sa kanya kaysa doon lang din siya mismo hinahanap. Maaaring makita pa nila ang pinagtataguan ni Kitaro at madamay ang mag-ina ko. Kaya mas mabuting magpakita siya sa ilang mga kawal bago siya tumakas papalayo para malaman talaga ng lahat na wala na si Kitaro sa Avalon at itigil na nila ang paghalughog. Sige Lino, pero Lino, mag-iingat kayo ha. Kilalang mapanganib ang mga lugar sa pagitan ng Sapiro at Avalon. Hindi lang iyon basta kagubatan. Merong madadaan ng ilog, disyerto, mabatong bundok, at mahiwagang mga kagubatan na walang normal na engkanto ang nakakalabas pa ng buhay dahil pinamumugaran ng masasamang espiritu. Sa totoo lang, sa tingin ko, ay mas delikado pa ang pagtawid mula sa Sapiro papuntang Avalon kaysa ang doon kayo lahat dumaan sa portal sa loob ng Hardin ng Medisina. Total doon, mga kawal lang ang maaari niyong makaharap, hindi mga masasamang espiritu at mga nilalang ng gubat na sobra pa sa hayok pagdating sa laman ng kahit anong nilalang. Lalo na kayong mga taong mortal, kayo ang pinakapaborito nila, kaya lahat sila ay patuloy sa paghahanap ng portal na malulusutan papunta sa mundo ng mga tao. Sumagot naman si Lino. Naiintindihan ko Lunica, salamat sa babala, pero handa na kami roon. Napatingin naman si Mansyo. Oo Lunica, salamat sa pananakot ha. Ngayon, sigurado na ako uli na bumalik na ang takot ko na magpunta sa kabilang mundo. Tsaka Lino, ano yung sinasabi mo na handa na tayo? Handa na tayo magpakain ng buhay sa mababagis ng mga nilalang ng kabilang mundo? Natawa naman si Lino. Kung hindi tayo lalaban, edi magpakain na lang nga tayo. Sumimangot naman si Mansyo at tumalikod. Parang ayoko na ng planong ito ah. Wika pa ni Mansyo. Nagsitawa na naman si Kulas at Lino. Si Tingting naman ay tahimik lang na mukhang kinakabahan na rin. Oh,
Sige na Lunica, bumalik ka na roon bago pa sumikat ang araw. Sige Lino, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Naway patnubayan kayo ni Bathala. Ikaw din Lunica, sagot pa ni Lino. Tapos naglakad na papunta sa isang puno ang diwata ng halaman. Tumingin si Lino kay Tiara. Ano mahal na Reyna? Tara na. Napangiti naman si Tiara. Sabi mo eh. Sige, tara na. Sagot naman ni Tiara at kumumpas na ng kanyang kamay at may lumitaw sa harapan nila na isang kulay dilaw na portal. Ma, pa, Loloino, kayo na muna bahala dito ha. Sige apo, mag-iingat kayo. Lumapit naman agad si Mang Roland at Aling Sally kay Lino at niyakap ito. Babalik ka anak ha, kahit gaano katagal ayos lang. Basta bumalik ka ng buhay. Tsaka siguraduhin mong maiuuwi mo ang apo ko. Opo ma, sisiguraduhin ko yun. Wika pa ni Lino tapos pumasok na sa portal. Pagkalabas sa portal ay nagulat sila dahil naroon sila mismo sa loob ng bulwagan katapat ng trono ng hari. Nakita ni Kulas na naroon nakaupo si Haring Kansu sa trono at dali-dali itong tumayo upang salubungin ang asawa. Maligayang pagbabalik aking mahal na Reyna. Wika pa ni Kansu sabay yakap sa asawang si Tiara at humalik sa labi. Mahal, huwag masyadong matagal. May mga panauhin tayo oh. Ay, oo nga pala, pasensya na. Masyado akong nangulila sa pag-alis mo. Kumusta ang digmaang iyong pinuntahan? Ayos naman, naging matagumpay. Siya nga pala, mahal kong asawa. Ipapakilala ko muna sila sa iyo. Ito si Lino, isang babaylan. Siya ang namuno sa pinuntahan kong digmaan. Ito naman ang kaibigan niyang si Tingting. At itong dalawa, wika pa ni Tiara, sabay turo kina Kulas at Mancio. Agad lumapit si Kanzu kay Kulas at niyakap ito. Maligayang pagdating sa aming kaharian, Kulas. Matagal din tayo hindi nagkita. Nagagalak akong makita kang muli na nasa maayos na kalagayan. At ikaw rin, Mancio. Kumusta ang iyong talento sa pagluluto? Ayos naman, Kanzu. Tinapik naman ito ni Kulas. Hari siya, di ba? Bakit Kanzu lang tawag mo? Ay, oo nga pala. Ayos naman po, mahal na Haring Kanzu. Tumawa naman si Kanzu. Ano ba kayo? Ang pagiging hari ko ay trabahong sinalo ko lang dahil sa gusto ng magpahinga ng mahal na hari. Pero buhay pa naman siya. Kaya kapag tayo-tayo lang, ayos lang sa akin kung Kanzu lang ang itawag nyo. Kagaya ni Tiara. Sa pagkakaalam ko, ayaw niya rin tinatawag niyo siyang Reyna Tiara, di ba? Ay, oo. Mas gusto niya raw kasi ang buhay at samahan namin noong normal pa ang lahat. Sumagot naman si Kanzu. Oo, marami na nga ang nagbago matapos ang digmaang naganap dito. Pero iyong tiwala at samahan natin ay hindi yun magbabago. Lalo na sa iyo, Kulas at Mancio. Salamat, Kanzu. Bakit nga pala kayo na parito? Kanzu, ito kasing si Lino. Ang gabay niyang si Kitaro, pamangkin ng hari ng Avalon. May pumatay sa hari nila roon at si Kitaro ang pinagbibintangan. Sa tingin namin, ang kampo ng Reyna nila ang may pakana ng lahat dahil gustong iupo ng Reyna ang kapatid niya bilang kapalit ng hari. Kaya kailangan naming tulungan si Kitaro. Maliban doon, nasa Avalon din ang mag-ina nitong si Lino na ipinadukot naman ng Reyna. Kaya kailangan naming mailigtas ang mag-ina niya at matulungan si Kitaro na mabawi ang kaharian. Ayon pa sa diwatang ipinadala ni Kitaro, nag-iwan ang kautusan ng hari nila doon na kung sakaling mawala siya o magdesisyong magpahinga, ay si Kitaro ang kanyang itinalagang hari o kapalit. Kaya ngayong patay na ang hari, ay si Kitaro talaga ang dapat na maupong hari. Kaso, siya patuloy ang naging wanted o pinaghahanap dahil sa paratang na siya ang pumatay sa hari. Saglit na nag-isip si Kanzu bago sumagot.
Pero hindi ko pwedeng gamitin ang puwersa ng Zapiro upang makialam sa usaping sibil ng ibang kaharian. Sumagot naman si Lino. Mahal na hari, hindi ko po hinihiling na patulungin ang hukbo ng kaharian nyo para humarap sa kaharian ng Avalon. Ang kailangan lang namin ay pahintulot mula sa iyo upang maglakbay at dumaan sa kagubatan na sakop ng inyong kaharian. Dahil mula dito ay hindi pa naman kami didiretso ng Avalon. Hahanapin pa namin ang pamayanan ng mga Nephalem. Ang mga Nephalem baka mo. Hindi kayo mahihirapang hanapin sila dahil ako mismo ay alam ko kung nasaan ang kanilang bagong pamayanan. Alam ko rin na tinutugi sila ng kaharian ng Avalon. Pero hindi sila wanted dito sa amin. Kaya may mga pagkakataon na narito sila bilang panauhin ko. Lalo na sina Duran at Jorem. Malaya sila nakakapasok dito. Ha? Talaga? Kaibigan mo rin sila Duran? Gulat na tanong pa ni Lino. Oo naman. Wala akong nakikitang masama sa lahi ng mga Nephalem. Sibilisado ang kanilang pamumuhay at kaugalian. Ang tanging kasalanan lang nila sa mata ng mga taga-Avalon ay ang pagiging magkahalong dugo na nananalaytay sa kanilang ugat. At walang kaso sa akin iyon. Mula sa kaharian ng Zapiro ay tatawid kayo ng kagubatan ng Zapiro. Tapos noon, disyerto. Kasunod naman ang mabatong bulubundukin. Saka may kapatagan at ilog bago makarating sa pamayanan nila. Napanganga ang lahat sa narinig. Ganun kalayo? Tanong pa ni Tingting. Oo, ligtas sila roon dahil bihira ang nakakatawid ng buhay sa ilog na iyon. Maging ang mga taga-Avalon ay hindi nagtatangkang bagtasin ang mga binanggit ko. Kaya iyon ang pinakaligtas na lugar para sa nasasakupan ni Duran. Mahabang paliwanag pa ni Kanzu. Sige, magpahinga na muna kayo at kumain. At bago lumubog ang araw ay aalis na tayo. Napangangan naman ang lahat tapos nagsalita si Kulas. Ha? Anong tayo ang sinasabi mo? Ngumiti naman si Kanzu. Diba, sinabi ko hindi ko pwede idamay ang hukbo ng Zapiro sa problema ng Avalon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayo pwedeng samahan sa inyong paglalakbay. Tsaka, hindi ko na rin maalala kung kailan ako huling naglakbay ng malayo, gaya ng kabiyak kong si Tiara. Namimiss ko na rin ang ganoong pangyayari na maglakbay ng malayo at makipaglaban. Baka nakakalimutan nyo, bago ako naging hari, ay isa akong general, ang pinakabatang general ng Zapiro. Nagsalita naman si Mancio. Paano ang kaharian nyo? Sinong mamumuno? Meron naman ditong punong ministro at konseho na siyang umaasikaso sa maliliit na usapin pang kaharian. At kung may malaking usapin man, ay buhay pa naman si Haring Teodoro na siyang pinalitan ko. Kaya pwede pa siyang mamuno uli habang wala ako. Napailing-iling na lang si Kulas sabay sabing, Hay, naiintindihan ko na talaga kung bakit kayo ni Tiara nagkasundo na maging magkabiyak. Pareho kayo ng mga trip sa buhay. Mahilig kayo sa adventure. Muling nagsalita si Haring Kanzu. Oh, sige na mahal ko. Dalhin mo na sila sa isang silid at padalhan ng mga pagkain at inumin. Maghahanda lang din muna ako. Kailangan ko rin munang magpaalam sa punong ministro na aalis tayo. Sige mahal ko. Sagot naman ni Tiara. Tara, sumunod kayo sa akin. Wika pa ni Tiara at nauna na sa paglalakad. Dinala sila ni Tiara sa isang malawak na silid at may mahabang lamesa sa gitna. May mga malalambot na sofa naman sa gilid. Agad silang nagsiupo roon. Tapos muling lumabas si Tiara. Pagkabalik ay may mga nakasunod ng tagapagsilbi na may dalang pagkain at mga inumin. Wow, balik healthy living na naman tayo nito. Wika pa ni Mancio. Tapos iniwan na sila ni Tiara sa silid na iyon. Kinahapunan ay sinabi ni Tiara na aalis na sila.
Iyon daw kasi ang tamang oras para simulan ang paglalakbay dahil buong magdamag sila maglalakbay sa kagubatang sakop pa ng Zapiro. Tapos sa madaling araw ay magpapahinga at pagkagising ay sa kanila tatahakin ang bahagi ng kagubatan sa labas na ng Zapiro. Mas maganda na umaga sila tatahak doon para kahit may makasagupang nilalang ay may liwanag ang paligid kahit papaano. Nagulat sila noong makita si Tiara na simple lang ang suot nito. Kulay brown na fitted na leather at may itim na telang balabal. Tapos ang buhok niyang kulay dilaw na may pagkaginto ay naging purong itim na, hindi na magiging pansinin. Maging si Kansu ay tila pangkaraniwang manlalakbay lang din ang itsura. Ano, tara na? Wika pa ni Kansu. Sumunod na nga si Lino. Iyong ibang mga kawal na hindi masyadong nakilala si Kansu ay hinaharang pa sila at sinisita kung saan pupunta. Pero kapag hinahawi na ni Kansu ang nakatakip na balabal sa kanyang mukha, ay bigla na lang iyong mapapayuko sabay sabing, "Paumanhin kamahalan, kayo po pala." Tapos tatango lang si Kansu. Ilang saglit lang ay nakalabas na sila ng kaharian. Tapos may nakita silang isang lalaki na nakabalabal lang itim na tila hinihintay sila sa may unahan. Medyo na alerto ang grupo pero tila baliwala lang iyon kina Kansu at Tiara. Tapos huminto sa mismong tapat noong lalaki. Nagsalita si Kansu. "Mansyo, may dalaw ka." Nagulat naman si Mansyo sabay sabing, "Ha? Sino ka?" Tanong pa ni Mansyo. "Ang dali mo naman makalimot, kaibigan." Sagot pa noong lalaki sabay tanggal ng balabal sa mukha. "Artemis?" Gulat na sigaw pa ni Mansyo. "Ako nga, kaibigan." "Paano ka nagkaroon ng katawan?" "Ano ka ba, Mansyo? Hindi yun mahirap gawa ng paraan dito sa mundo namin, basta't kagustuhan ng hari. At dahil sa iyo iyon, kaya siya gumawa ng paraan para magkaroon ako ng sarili uli na katawan. Kaya maraming salamat sa iyo." "Ganun ba? Wala yun. Malaki din naman ang naitulong mo sa akin sa mundo namin." "Mansyo, akala ko hindi na tayo muli pang magkikita. Kaya natuwa ako noong maramdaman ko ang aura ng katawan mo dito sa kaharian." "Ha? Nakikilala mo na rin ang aura ng katawan ko?" "Abay, oo naman. Sa tagal ko ba naman na tumira sa loob mo? Malamang lahat ng klase ng amoy mo at pag-uugali ay alam ko na." "Sabagay, tama ka. Bakit ka pala naparito?" Ang sabi ni Kansu, may misyon daw kayo at may ililigtas. Di sasama ako para makatulong. "Teka, bakit hindi mahal na hari ang tawag mo sa kanya?" Si Kansu na mismo ang ayaw magpatawag ng mahal na hari sa mga malalapit sa kanya kapag nasa labas ng kaharian at wala namang mga pangkaraniwang mamamayan na makakarinig. "Ano, tara na." "Oo. Siya nga pala, Artemis, ito si Lino at si Tingting. Sila ang tinutulungan namin kaya kami narito. Ito naman ang gabay ni Lino na diwata, si Clea." Tinanguan ni Artemis ang tatlo at nagsimula ng maglakad na kasabay si Mansyo at nagkikwentuhan na kung ano-anong pangyayari magmula noong mahiwalay ito kay Mansyo. Habang naglalakad ay maingat sa pagmamasid sina Lino at Tingting. Nagsalita naman si Tiara. "Relax lang kayo, Lino. Hindi nyo pa kailangan kabahan dahil nasa loob pa tayo ng teritoryo ng Zapiro. Kapag may masamang engkanto na nakapasok rito, ay agad iyong mararamdaman ng mga pantas ng kaharian at magpapadala ng hukbong tutugis. At sa hangganan naman ng lupain na sakop ng kaharian ay may mga kawal din na nakakampo para madali sila makaresponde kung sakaling may mga tagalabas na makapasok." Sumagot naman si Lino. "Ah, ganun ba? Nakakakaba pa rin kasi dahil ang lalaki ng mga puno rito at madilim ang dinadaanan natin.
kahit may kaunti pa naman sanang liwanag sa itaas. Habang naglalakad ay nagsalita si Lino. Tingting, pasensya ka na ha. Bakit naman Kuya Lino? Kasi ang usapan natin, magbabakasyon muna tayo sa pamilya mo bago ang kasunod na misyon. Pero hindi naman nangyari. Okay lang yun Kuya Lino, naiintindihan ko naman. Kahit nga iyong planong mag-outing kasama ang pamilya mo ay hindi rin naman natupad, di ba? Dahil biglaan ito. Tsaka, mas mahalaga ito. Anong silbi ng pagpapakasaya natin sa outing kung puro naman pag-aalala ang maiisip natin? Dahil iyong mga taong mahalaga sa atin ay nasa panganib. Kaya, wag mo akong alalahanin. Mabuti nga ako dahil nasa maayos na kalagayan ng pamilya ko. Samantala ikaw, mag-iina mo ang nasa panganib. At kahit na siguro nagkataong si Kitaro lang ang may problema rito, ay pupunta pa rin tayo. Dahil malaki ang utang na loob natin kay Kitaro. Kaya hindi natin siya pwedeng pabayaan. Oo Ting, may punto ka rin naman dyan. Ang iniisip ko lang kasi, dahil nangako ako sa iyo, na pupunta muna tayo sa pamilya mo. Hayaan mo na yun Kuya Lino. Bawi na lang tayo kapag wala na tayong sobrang rush na problema ang kailangan solusyonan. Salamat Ting ha, at naiintindihan mo ang sitwasyon natin. Oo naman Kuya Lino. Habang naglalakad, ay kina Lino at Tingting sumasabay si Tiara at nagtatanong ng kung ano-ano tungkol sa mga pinagdaanan ng dalawa. Samantala si Kanso naman ay doon kinakula sumabay at nakikipagkwentuhan rin na animoy pangkaraniwang engkanto lang din. Makalipas ang mahigit 5 oras ng paglalakad ay sinabi ni Kanso na huminto na muna sila para makakain at makatulog. Nasa kalahating oras na lakaran na lang naman ay mararating na nila ang dulo ng nasasakupan ng Zapiro. Kaya kinabukasan na nila itutuloy ang paglalakbay para kahit papaano ay mas marami ang liwanag at hindi mahirap humarap sa mga nakaambang panganib. Sumang-ayon naman si Lino dahil nananakit na rin ang mga paa nila sa mahabang paglalakad. Kahit pa doble-doble naman sana ang suot nilang medyas para maiwasang magkapaltos sa mahabang lakaran. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 229. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo.
Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.